Nakahanda ka bang ipagpalit ang lahat alang-alang sa Panginoon? Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Matthew, chapter 13, verses 44 to 50, and I will read it for you. The kingdom of heaven is like treasure hidden in a field, which someone found and hid. Then in his joy, he goes and sells all that he has and buys that field. Again, the kingdom of heaven is like a merchant in search of fine pearls. On finding one pearl of great value, he went and sold all that he had and bought it. Again, the kingdom of heaven is like a net that was thrown into the sea and caught fish of every kind. When it was full, they drew it ashore, sat down, and put the good into baskets, but threw out the bad. So it will be at the end of the age. The angels will come out and separate the evil from the righteous, and throw them into the furnace of fire, where there will be weeping and gnashing of teeth. Nakahanda mo bang ipagpalit ang lahat, iwan ang lahat, gawing priority ang Panginoon sa iyong buhay? Baka masabi mo at matanong, Father, papaano po yun? Hindi na po ba ako magtatrabaho? Hindi na po ba ako mag-aaral? Hindi ko na ba susundan ang aking pangarap? Iiwan ko na po ba lahat ang mga ito? Ganun po ba ang inyong ibig sabihin? Kapatid, hindi ganoon. Sa katunayan, tayo po ay tinatawag na maging Kristiyano, tagasunod ni Kristo, saan man tayo naroroon. Kapag ang Panginoon ang itinuring nating pinakamahalaga sa lahat, anuman ang ating gagawin natin ayon sa kanyang banal na kalooban. Tatlong kwento ang paghalintulad ng Panginoon sa kaharian ng Diyos. May nakakita ng yaman, may nakakita ng perlas. Sila'y naging masaya, ibinenta ang lahat, binalikan upang makamtan ang lupa kung saan naroon ang yaman. Naroon din sa pangatlong kwento ang kahahantungan. Tayong lahat, gumawa ba tayo ng mabuti o masama? Sa kahuli-hulihan, tayo ay hahatulan. Kung ating nakita ang Diyos bilang mahalaga sa lahat ng bagay, saan man tayo naroon, nagtatrabaho man tayo, magpaka-Kristiyano tayo. Ito po ay isang panawagan hindi lamang po sa aming mga pari, sa mga madre o sa mga nagsisilbi sa simbahan, kundi sa lahat ng bininyagan, sa lahat ng Kristiyano. Magpaka-Kristiyano ka saan ka man naroroon. Kung totoong niyakap mo at tinanggap mo si Jesus bilang iyong tagapagligtas at hari ng iyong buhay, magpaka-Kristiyano ka saan ka man naroroon. Siya ang iyong perlas, siya ang iyong yaman, siya ang iyong lahat-lahat sa buhay. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, kayo po ang pinakamahalaga sa aming buhay. Nawa palagi niyo po kaming basbasan, palagi niyo po kaming gabayan, at huwag niyo po kaming iiwan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito. Mag-comment po kayo and share it with your family and friends. Panalangin bago matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito, and do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click niyo lamang po ang link na nasa description ng video ito, o kaya naman po just search Father Fiel Pareha. God bless you po.